Ayan po mga kapitay, sa magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Naku po, ang dami hong nagtataka po, kahapon po sa pangalawang araw po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga kapita. Bigla hong umeksena po ito hong si Senator Risa Hontiveros. Okay, dun ho sa kanyang pagtatanong ho sa prosecution panel, Dahil tila kumampi po ito, sa kampo po ni Vice President Sara Duterte, kinwestiyon po niya makapida yung video na inilabas, makapida ng prosecution. Okay, patungkol ho sa death threat ni Vice President Sara Duterte. Okay? Ang sabi po ng senadora po, makapida, na hindi naman po malinaw doon, sa video, kung talagang kinontak po o nagkontak po ng assassin po, ito hong si Vice President Sara Duterte. Okay, ito. Babasahin ko muna itong post ng The Sun Star, mga kabida. Alright, Hontiveros challenges prosecution on the videos presented to impeachment court. Alright. Senator Judge Risa Hontiveros questioned the prosecution on the videos present before the impeachment court. Risa Hontiveros argued that the statement in the video footage do not suffice as proof that Vice President Sara Duterte contracted an assassin to kill PBBM Lisa Araneta and former House Speaker Martin Romualdez. Ito yung sinabi po ni Senator Risa po, mga kabida. None of these statements are proof that the Vice President actually contacted or contracted an assassin or hired one. Why are these acts impeachable? She asked, mga kabida. Okay. So, marami hong nagulat po kahapon nang ni-raise po ni Senator Risa po itong question na ito. Okay. Tila kumampi po siya dun ho sa kampo po ni Vice President Sara Duterte, mga kabida. Okay, mantakin nyo siya mismo yung pumuna dun ho sa video na yon. At sinabi po niya, mga kabida, na wala naman pong pureba na nag-contract po ang Vice Presidente ng assassin in order to kill President Marcos, First Lady Lisa Marcos, and former House Speaker Martin Romualdez. Okay? Anong tingin ho ninyo doon sa ginawa po ni Senator Risa, mga kabida? Okay? Kumambyo na ba siya? Naging supporter na ba siya? O naging avid fan na ba siya, ni Vice President Sara Duterte? Okay? O dahil lang meron po siyang balak na tumakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas, mga kabida, at gusto ho niyang makuha po ang loob ng mga taga-suporta po ng Vice Presidente. Okay? Yun yung puna po sa kanya kahapon. Okay? Kumbaga, gusto lang niyang kunin po ang pakiramdam at ito hong nararamdaman po ng mga taga-suporta po ng Vice Presidente po, kaya yun yung ginawa po niya. Okay, kumbaga tila kumampi daw ito hong si Risa Hontiveros kay Vice President Sara Duterte, kumbaga ayaw ho niyang ipalabas yung mga videos na yon, because hindi naman po proof, okay, na talagang impeachable offense yun, mga kapita. Okay? Sa totoo lang po, para sa akin, hindi po impeachable offense yun, mga kabida. Okay? May tuturing lang po ito na threat, kung meron pong threat, pero para sa akin, hindi po ito threat, Conditional threat is not a threat. Okay? Meron po akong nabasa na isang article mula sa isang abogado po, mga kabida. Ang sabi po niya, may tuturing lang daw itong threat, lalong-lalo na po sa Pangulo po ng Pilipinas, First Lady, at former House Speaker. Okay? Kung, meron pong imminent, ibig sabihin po na anytime pwede hong mangyari yon, mga kabida. Kaso, hindi po talaga mangyayari yun, Kasi meron pong kondisyon. Okay? Ang kondisyon po, mga kabida, mangyayari lang po yung revenge na sinasabi po ni Vice President Sara Duterte during the press conference. Okay? Kung meron pong mangyayari sa kanya, kung mamatay po ang Vice Presidente, Pero imposible po
na mamatay po ang Vice Presidente po, ano? Kasi nag-iingat yan. Okay? Hindi naman yan katulad po ng mga tao po mga kabida na gusto kong magpakamatay, gusto kong mag-suicide. Okay? Pero yan, hindi. Nag-iingat yan. So, ibig sabihin, malabo po na mamatay ang Vice Presidente, ano? Mga kabida. Kung hindi ho mamamatay ang Vice Presidente, okay, malabo po na mangyari yung kanyang sinasabi hong patayin daw niya ito hong si Pangulong Marcos, First Lady, at saka ito hong si former House Speaker Martin Romualdez. Kaya nga ang tawag po doon is conditional threat, mga kabida. Okay? Impeachable offense ba yun? Para sa akin, hindi. Okay? At marami ding mga abogado po nagsasabi, ano, na hindi po ito impeachable offense, ano, mga kabida, ano po. Kaya nga nagtataka nga ako Okay, hindi lang po ako. Marami ho ang nagtataka kung bakit po isinali po sa articles of impeachment po, ano, ito hong grave threat daw, ano, mga kabida. Hindi naman po ito grave threat, may tuturing. Okay? Pero balikan po natin si Risa. Okay? Sinadya kaya yon ni Risa Hontiveros, yung kanyang ginawa? Okay? Na-questionin ito hong mga videos po na inilabas po mga kabida ng prosecution po kahapon? O talagang strategy po yun, ano, mga kabida? Okay? Para nga, makuha po yung loob po ng mga taga-suporta po, ano, ni Vice President Sara Duterte. Baka naman po, nasindak po itong si Senator Risa, ano, dun ho sa sinabi po ni Attorney Sison nung unang araw po ng impeachment trial, ano, na ang Vice Presidente ay hindi ho basta-bastang tanggalin ng mga nakaupo dyan po sa House of Representatives dahil siya po ay binoto ng 32 million na mga Pilipino. Imagine that, 32 million. Baka nasindak doon ho si Senator Risa Hontiveros. Kung kakalabanin ko to, baka hindi ako mananalo po, ano, sa 2028 presidential elections. Kaya gagawa po ako ng paraan, okay, para makuha po ang loob nitong 32 million na ito. Okay, kung sakali man po ma-impeach si Sara Duterte, wala na po akong kalaban, parang ganun. So, posible yung estratehiya po, ano, ni Senator Risa Hontiveros. Okay? Na kunwari, mga kabida, pumanig po siya kay VP Sara. Okay? Kinwestiyon po niya yung manner po ng pag-present po ng prosecution, okay, ng ebidensya o witness po, ano, mga kabida, against the Vice President. Okay? Pero hindi yan bumenta po, ano, mga kabida, sa mga supporters po ng Vice Presidente. In fact, kung titingnan mo yung online comments mula sa mga netizens, ano, puro po pagtuligsa, ano, mga kabida, kay Senator Risa. Okay, tila nagpapa-atsup lang daw, ano, mga kabida, para lang po makuha po ang loob po ng mga DDS. Okay, which is imposible naman po, ano, mga kabida, dahil mortal na kaaway po nila itong si Risa Hontiveros po, ano. Okay? So, yun lang po, ano, para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito sa ginawa po ni Senator Risa Hontiveros, mga kabida, no? Kumbaga, bigla ho siyang kumampi, ano, quote unquote, sa kampo po ni Vice President Sara Duterte, ano, matapos pong questionin po niya ito kung pagpapalabas po ng prosecution ng mga video kung saan ay ginawa daw ng Vice Presidente ito kung pagbabanta po, ano, kay Pangulong Marcos, First Lady, at former House Speaker Martin Romualdez. Okay? Giniit po ng senadora na hindi po malinaw at wala hong ebidensya po, ano, mga kabida, na kinontak o nag-contract po ng assassin ito hong si VP Sara doon ho sa video na yon. Alright? For your comment and for your opinion, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa iChannel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayong mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.